Iwan nyo na yung Code M. Money game na lang yan. And politics sa loob. Huwag yun. Kogi, may sumabog. Agoy, kaya naman pala. Kaya naman pala, guys. Oo nga, no? Sakto timing Mukhang ito na yung oras para i-1 star si Code M, Sabi ko na, guys, Hindi, real talk lang, guys. Kahit sa aming mga content creator, matagal na kasi kami nag-uusap dyan, Kumbaga, syempre, pag nag-meet yung mga content creator sa Code M, nag-uusap kami about sa Code M. Iniisip namin, pinagkwekwentuhan namin, sinasabi namin sa isa't isa, bakit kaya ganun si Code M, no? Kahit anong hampas mo na sa kanya ng magaling ka content creator, deserving ka, iba pa rin yung kinukuha. Doon kami talaga nagtataka, guys, Kahit kayo, guys, di ba kayo nagtataka? Sa lahat ng laro, kung sino yung mga deserving, sila yung kinukuha na content creator, di ba? Syempre, kung sino yung may mga dating, syempre, yung mga content creator na may dating, sila yung nagbibigay ng aura sa game, di ba? Sila yung dahilan kung bakit na-hype yung game. Ngayon, si Code M, ibang-iba talaga. Guys, legit, 100% ibang-iba yung trip niya. Hindi mo alam kung may galit sa inyo or may galit siya sa mga content creator or namimili lang talaga siya. Pero siguro totoo yung sinasabi ni Wrecker na parang money game na lang talaga yung humahawak sa Garena. Kumbaga, namimili sila. Pag di nila trip, di nila kukunin kahit deserving. Tapos parang ngayon, politika na lang. 'Di ba? Parang pinupolitika na lang nila na kung sino yung trip nila, kung sino may kapit sa loob, sila lang yung kukunin. Parang ganun. Kupal na kupal ka, Code M. Wala na akong pakialam sa sasabihin mo. Ipapa-1 star namin yung Code M. Lahat ng skin na binuhos nyo, sayang. Okay? Ngayon, ito yung movement na pwede natin gawin. Ipapa-1 star natin yung Code M. Tapos, sasabihin natin ka Activision, tanggalin mo si Garena. Kupal yan, pandal mo sa iba. Nagagalit na kami kasi wala siyang pakialam sa mga content creator sa community. Di siya nagpapa-tournament. Sinabayan niya pa yung LAN tournament ng community. Isipin nyo, guys, si Garena never yan nagpa-tournament nang hindi siya prepare. Pero nung nagpa-LAN tournament yung community, nagaganapin ngayong September 28, sumabay siya. Ngayon ko lang nakita si Garena na nagpa-tournament na hindi siya handa. Kasi pag nagpa-tournament yan ng BR, 2 to 3 months yung preparation yan Ngayon hindi Nag-post siya September, sinabayan niya talaga yung kill mo ko Kaya movement na pwede natin gawin, guys, eto no cap legit lang. I-1 star yan, tanggalin sa Play Store. Pero, di tayo makakalaro. Yun lang yun. Pero magandang movement yun, guys. Di ba? Para patanggalin si Garena as holder ng Call of Duty Mobile sa Pilipinas. Iba ang maghawak. Yung tunay na may malasakit ang maghawak. Kasi, guys, kung ganito na lang palagi, wala na. Pati ba naman sa Code M, pinipolitika nyo. Mag-rally na tayo sa Roblox. I-open nyo na yung mga Roblox nyo, mag-rally tayo sa Roblox. Hindi, I mean, ewan ko kung tawag dito. Anong pwedeng movement na pwedeng gawin ng 4K para matapos yung gantong trip ni Garena. Kasi kami sawang-sawa na kami na hindi ma-appreciate Hindi ko naman sinasabi na deserving ako pero tara, guys, imposibleng hindi ako deserving. Imposibleng hindi deserving si Father, si Kuya Sint. Imposible, yung mga OG streamer, imposible hindi sila deserving. 'Di ba? Wala naman akong beef sa mga na kinukuha nila na content creator kasi wala rin namang kasalanan yung mga content creator na kinuha nila. Pero kahit sila mismo tanungin nyo, guys, tanungin nyo sa kanila, mas deserving ba sila kaysa sa mga top content creator ng Code M? Kahit sila mismo sabihin nila hindi Mas deserving syempre yung mga top content creator. Bakit? Syempre, sila yung marunong sa laro Sila yung talaga nagpa-hype ng laro. Nandito na kami 5 taon. Tito Code M, 5 taon na kami dito. Mabubulok na lang kami. Hindi kami papayag. Mag-uusap kami nila Father dyan kasi wala ewan ko anong wedding trip na gawin, guys. Guys, isipin nyo pag ba nagkaroon ng LAN tournament yung BR, tingin nyo lalangawin ba yun? Hindi, 100%. Si Father pag nag-live, 80 mil nanonood. Tournament ni Perg. Ako pag nag-live, 20k nanonood. Ang sa amin lang, masyado nang matagal. Masyado na kami nag-aantay ng matagal. Tapos malalaman ko, kurakot ka pala, Tito Code M.
Nabumuliti ka rin pala. Nag-watch party kahapon ng 4K. Siguro napanood yun naman, di ba? Sila Oesint, nag-watch party, sila Renzo. Ngayon, after nung watch party nila, etong si Garena, ewan ko, na-butthurt ba siya or kailangan lang... Ewan ko, guys, saan kayo nakakita ng laro na bawal mag-watch party ang mismong content creator ng laro? Pagpunta kayo ng ML sila, may binus na binabayaran pa nga yun. Sila panigurado mag-watch party lang eh. 'Di ba? Sila Doggy sa HOK nagwa-watch party. Ngayon, ang nangyari, kahapon, nag-watch party si Kuya Sin sa si Renzo, pati yung ibang mga content creator sa ODM. Ewan ko, na-butthurt ata si Garena kasi ang taas ng viewers ni Renzo pati ni Kuya Sin. Naglagay siya ngayon ng bagong rules na bawal daw i-restream o mag-watch party ang kahit na sinong content creator na related or kasama doon sa clan na kasama sa tournament. 'Di ba? Patawa eh. Ano 'yun? 'Di ba? Ngayon mamaya pag nag-live sila Kuya Sint, bawal sila manood kasi mababan kami. Kung nanood sila kahit konti lang, mababan kami guys, mababan yung mga 4K na nandun sa tournament na 'yun. So mamaya, kayo lang pwede manood. Kami walang, yung mga streamer, kahit nga do affiliate kumbaga kahit affiliate ka lang doon sa clan na yun, basta may string attached ka sa clan na yun, ban. Alala. O diba? Tapos ngayon, naglabas sila ng line-up sa watch party. Ngayon, hindi naman binabash ng tao. Parang tinatanong na, sino yung mga yan? Hindi nila sinasabing sino yung mga yan para i-bash yung mga nandito. Kundi, ang dami kasing content creator sa BR. Kasi BR tournament to na pwedeng mag-watch party, pero hindi nila na content creator na hindi nila pinipili. Okay, marami kasing BR content creator na available na pwede nilang piliin, pero hindi nila pinipili. Pinili nila tong mga to. Ngayon, dun na nagsimula yung comment na bakit ganito ganyan, dami-dami streamer, wala talagang pagmamahal sa mo. Tapos ngayon, si Raker naglabas na ng statement na sinasabi niya na ganun daw yung nangyayari sa Garena, kahit siya mismo inoferan pero tinanggihan niya kasi nga yung mismong Garena is parang namumuliti ka na may mili lang daw ng sino yung gusto. Ngayon pag ayaw nila kahit swak na swak naman, yung tipong hit naman yung criteria, kumbaga yung mga content creator na deserving naman, basta daw ayaw ni Garena, hindi niya daw kukunin yan. So ayun, ganun nangyari. Kaya ngayon magra-rally tayo sa office ng Garena. Asan yung office ng Garena? Punta natin sa Manila. 'Di ba? Ngayon, sa mga nagsasabi diyan na iyak kayo ng iyak, Tokyo, iyak kayo ng iyak 4K. Mahal kasi namin laro. Mahal namin yung community, mahal namin yung mga sponsor na nagpaulit-ulit nagpapa-tournament, mga org. Tapos hindi tayo nabibigyan ng tamang, alam niyo yun, imposible guys, sa sobrang tagal na ng Code M. Kayo tatanungin ko, hindi pa ba natin deserve ng LAN tournament na parang MPL type? Imposible. Wala silang pondo sa ganun. 'Di ba? Ang tagal na. 5 taon na nga kami nagtitiis na ganito eh. Tapos malalaman mo lang kaya pala nagsisialisan yung mga player kasi ganun sila mamili. Ang lala ang potek. Oo, hindi. Kaya ang gagawin dyan, mag-usap-usap kami ng 4K. Di ko alam kung anong pwede namin pag-usapan or movement na pwedeng gawin. Hindi kami antay sa laro, guys. Ulitin ko, okay? Antay kami sa may hawak ng laro kasi sobra na eh. Grabe na eh. Di ba? Grabe na yung ginagawa nila eh. Kumbaga, kupalan na eh. Saan kayo nakakita? Eto, guys, di ba? Ano yan eh? Bibilangin mo yung red flag yan eh. Una-una, saan kayo nakakita ng laro na hindi kumukuha ng content creator na galing sa mismong laro? Kumukuha siya sa ibang laro. Kukuha yan sa ibang laro. Or minsan hindi pa Code M player, 'di ba? Doon pa lang eh, red flag na eh. O pangalawa, saan ka makikitang laro na sobrang laki ng community? BR guys, kahit tanungin nyo sa kahit na sinong tao or marunong, Code M ang pinakamalaking BR mobile game sa buong Pilipinas. Kahit anong laro pa yan, kahit PUBG, wala, panis. Legit, real talk, Blood Strike, panis. Pero walang suporta yung mismong laro sa community, di ba? Sino ba nagpapa-tournament pag may BR? Mga sponsor. Walang sawang sponsor.
Mga tao mismo, community mismo. Oh my. Tapos naglabas ng, ito pa yung red flag dyan, naglabas ngayon yung community ng LAN tournament. Nagaganapin sa 28. Alam nyo naman siguro yan. Which is, si Kuya Sint, si Papi Jace, Black Esport, tapos Bakbakan Management, tapos yung mga shoutcaster, nagsama-sama lahat, pati mga sponsor, para matuloy lang yung LAN tournament na pinapangarap ng mga players. Anong ginawa ni Garena? Imbis na suportahan, naglabas ng sariling tournament. Biglaan, guys. Ha? Kung alam nyo talaga kung paano magpa-tournament si Garena, simula The Plunge, GIBR, Gladiator, lahat ng tournament, lahat yan, pinaghahandaan nila 2 to 3 months, 2 to 4 months, ganun katagal yan. Kumbaga mag-a-announce sila ngayon, tas next month nila gagawin yan. Pero ang ginawa nila ngayon, iba. Iba ang trip nila ngayon. Nung nalaman nila, ewan ko, siguro di ko alam di ko sure. Nag-a-assume lang ako. Nung nalaman nilang may pa-tournament yung community, ang ginawa nila, naglabas sila ng sarili ng tournament. Which is gaganapin ngayon September 27. Tapos ang taas ng prize pool 1.4M. Imposible guys na 1.4M ang prize pool tapos agad-agaran mong i-release. 'Di ba? Isipin niyo guys, 1.4M. Yung last tournament na worth 300k, ilang buwan nila pinagpreparan yun bago nila nilabas. Ngayon sinabay talagang pinilit nila, ini-squeeze in talaga nila sa September yun. Ay nako. Ngayon, dun mo kahit alis lahat guys ng content creator, galit sila Ate Stormy, buong 4K galit, yan sila Daddy Blink, lahat. Kasi ko pala talaga ginagawa ni Codem, ni Garena, I mean. Sa kasi Record na mismo si Record na mismo nagsabi guys, siya mismo inofferan siya, tapos tumanggi siya. Bakit? Kasi alam niya na mali yung ginagawa ng sistema ng Garena. Isipin nyo sa record na yun, 'di ba? Siya na rin mismo nagsiwalat na parang pera-pera na lang daw, ganyan. Kaya nga 'di ba? May problema na tayo sa DPWH, sa mga kurakot sa gobyerno. Pati ba naman sa laro? Hindi, pero guys, itong mga nanditong content creator, hindi nila kasalanan kung ba't andito sila, okay? Kasi kinuha lang din sila. Opportunity yan, di i-grab mo, 'di ba? So, tawag dito, yung mga galit ng mga content creator na bakit sila yung andyan, kasi mas maraming deserving or mas maraming maraming deserving kahit sila mismo tanungin nyo to sila Miyong, sila Sad King and sila Ate Cherizawa, sabihin nila yan na mas alam nila na mas may deserving na content creator na galing mismo sa CODM na mas deserving sa spot nila, pero iba sila yung ginawa, parang ganun. Kumukuha siya ng ibang influencer para mas makilala ang larong CODM. Pre, di mo ba naintindihan paano mag-market ng tao? Hindi mo sa isang laro, lalo sa mobile games, kailangan mo na artista, pero mas kailangan mo ng content creator kaysa sa artista. Legit yan, real talk yan Hindi ko naman sinasabi na kapantay ng content creator ang artista. Malayo sila guys. Kung ba artista, malaki na yung achievement niyan Pero, pagdating sa laro, kailangan mo respetuhin na content creator ang dahilan kung bakit lumalaki ang isang laro. Common sense! 'Di ba? Pag ako nag-live, si Padan nag-live, ilan nanonood sa CODM? Sobrang dami. Sabihin natin, kunyari, dahil tropa ko naman si Miyong, kung si Miyong magla-live ng CODM, papanoorin nyo ba? Siguro sa first, papanoorin nyo sa first hour, pero sa susunod na laro, hindi na. Bakit? Syempre, bago lang siya sa CODM 'Di ba? Wala naman siyang kaalam-alam sa CODM Ganun yun. Ibig sabihin, sino mas effective? Ako o si Miyong? Ako syempre, parang ganun. Diba? Tapos dati, sinasabi pa nila, parang may narinig kami dati na, kaya di daw kami kinukuha. Kaya hindi sila kumukuha ng content creator sa CODM. Kasi toxic daw, mapalamura, puro mura-mura daw. Dumating na sa point na hindi na kami nagmumura. Hindi pa rin kami kinuha. So, di ba guys, yung mura normal lang naman yan Wag lang talaga sobrang toxic ng pagmumura mo. Di ba? Ang nga nangyayari. Ngayon, kami naman guys, matagal na talaga namin gusto sabihin yun. Actually, matagal na namin alam yun. Ayaw lang namin magsalita kasi mahirap ma-cancel Mahirap mapagtulungan ng mga content creator gawing kampuds. Ngayon na maganda, nagkakaisa yung mga content creator, pwede ka talaga magsalita ng kahit ano. Saka oras na siguro guys, kasi tagal na namin naghihintay
Tara guys na yan. Right moment na to. Diba kahit ngayon kila Doggy guys kukunin na dapat ni Boss D ang 4K pero hindi siya nag-commit. Saka hindi namin siya pinakommit. Kami mismo nagsabi, si Kuya Ops mismo nagsabi, Boss D, wag mo na kunin yung 4K. Bakit? Dead investment Dead game Pa-dead game Noon pa lang sana, pinasok na tayo ng mga malaking sponsor May mga pro team na sana noon pa lang.